ang AW159 Wildcat kasama ngayong Rehorizon 3. Ito nga po mga idol ang pinaka-advance na anti-submarine helicopter ng Philippine Navy. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Kasama nga po ngayong Rehorizon 3 modernization program ng AFP ang pagdagdag sa mga AW159 Wildcat anti-submarine helicopter ng Philippine Navy. Ang AgustaWestland AW159 Wildcat o mas kilala sa tawag na Future Lynx o Lynx Wildcat ay isang military helicopter na dinevelop ng British-Italian helicopter manufacturer na AgustaWestland. Kalaunan mga idol, ang helicopter na ito ay minamarket na ng Italian Aerospace Company na Leonardo. Ang helicopter na ito mga idol ay improved version ng Westland Super Lynx na dinisenyo upang magserbisyo bilang battlefield utility, search and rescue, aerial reconnaissance, anti-submarine warfare, anti-surface warfare, utility, command and control at troop transport. Ang development nga po sa aeroplanong ito mga idol ay nagsimula noong early 2000s nung pinangalanan itong Future Lynx upang palitan ang mga existing na Lynx helicopters na ino-operate ng parehong Royal Navy at British Army. Ang refurbishment at upgrading ng existing na first generation Lynx airframes ay in-evaluate at napag-alaman mga idol na uneconomical na ito kung ikukumpara sa pag-produce ng bagong generation ng mga airframe. Sa bagong airframe mga idol, ito nga po ay meron ng bagong electronics at aviation system na in-incorporate. Kabilang na nga po dito mga idol ang glass cockpit, onboard integrated digital open system architecture, Bowman communication systems at various mission systems. Ang Wildcat mga idol ay nag-feature din ng iba't ibang airframe improvements, kabilang na ang redesign ng tail rotor at nose nito na mayroong mas magandang structural strength at mas mahabang lifespan. Meron nga din po itong mas bagong munitions tulad ng anti-surface missile at Sea Venom anti-ship missile. Ang helicopter na ito mga idol ay unang lumipad noong November 12, 2009 at introduce naman noong August 29, 2014. Sinimulan nga pong i-produce ang helicopter na ito simula 2009 hanggang sa kasalukuyan. Ang tanging operator nito mga idol ay ang Pilipinas, South Korea at United Kingdom. Ang helicopter nito mga idol ay pinapalipad ng 2 piloto. May capacity nga po ito para sa 6 na pasahero. Ito nga po ay may habang 15.24 meters, height na 3.73 meters, empty weight na 3,300 kilograms at maximum takeoff weight na 6,000 kilograms. Ang power plant naman nito mga idol ay dalawang LH-Tech CTS-800 4N turboshaft engines. Ito nga po ay may main rotor diameter na 12.8 meters, habang main rotor area naman ay 128.7 square meter. Para naman sa performance mga idol ay meron nga po itong maximum speed na 311 km per hour, range na 777 km, fair range na 963 km at endurance na 2 hours and 15 minutes. Para naman sa armament mga idol ay mounted nga po ito ng machine gun o DK Browning M3M machine gun, gain din ng air-to-surface missile system at anti-submarine warfare weapons. Para naman sa South Korean at Philippine Naval version ay armado nga po ito ng K745 Blue Shark torpedoes at Spike Enlos ATGM based anti-ship missiles. Mga idol, swerte nga po ang Pilipinas dahil isa ang AW159 Wildcat sa pinakamalakas na anti-submarine helicopter sa buong mundo. Kaya tama lang ang naging desisyon ng Philippine Navy mga idol na dagdagan pa ang mga anti-submarine helicopter na ito, lalo pat meron tayong mga bagong barko na parating. Malaking tulong nga po ito sa Philippine Navy mga idol upang depensahan ang ating bansa, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!